father niya ang namatay. Anong taon, ma'am? Magkasunod lang eh. Pagkalibing ng asawa ko, sunod naman yung father ko. 2014, dalawa. Opo. Asawa mo, ilang taon siya namatay? Ang tatay, 32. asawa mo, 32. Bata pa. Ilan ang anak niyo, ma'am? 5. 5. Ang lupit mo. 5 ang anak ni ma'am. Nakailang taon ka na sa labas ng bansa nung mamatay ang asawa mo? That time ng bago pa lang, 2 months mahigit. Kasi 2 months start ako mahigit. abroad eh, 2014. 2014. Tapos, after nang mamatay, umailibing yung asawa mo, yung sumunod, tatay mo. Opo, mga 3 days. 3 days lang, sumunod ang tatay mo. Opo. Ilang taon ang edad ng tatay mo? Nasa 69. 69. Ano ang sakit? Wala, masakitin na talaga. Masakitin. Anong province mo, ma'am? Davao. Davao. Namatay. So, anong ginawa mo nung Wala. nasa labas ka ng bansa? Iyak lang. Tapos parang gusto mo rin mamamatay. Yung parang gusto mo rin magpinti. Ganun naman talaga, guys. Pag may namatay, iiyak talaga, no? Oh, tapos gusto mo ring mamatay. So, nagpakamatay. Doon. Habang Ibang pinti. Parang down ka na talaga. parang nawala ka ng pag-asa. Parang wala ka ng pag-asa kasi wala ka na, yan mga anak mo na lang. Tapos yung mga anak mo doon dito sa Pinas, maliliit pa eh. Maliliit. Kasi iniwan ko yung bunso ko, wala pang 1 taon. Susgin. Guys, Tapos yung panganay ko, pa lang, grade 5. grade 5 pa lang. So, nung namatay silang magkasunod, umuwi ka na Pilipinas, hindi? Hindi. Kasi syempre bago pa ako, nahihiya ako sa amo ko eh. Nahihiya. Kasi totoo yun. Hindi kasali sa pinirmahan sa kontrata pag may nagkasakit sa pamilya at may namatay sa pamilya, hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas, mamimilit doon sa employer mo, ma'am. Kaya ang ginawa mo, tuloy-tuloy lang nagtrabaho, ma'am. Pero araw-araw lang ako iyak. Tapos pag wala na. Anong bansa ka? Middle East? Una na Saudi. Saudi. So, anong naramdaman mo, ma'am? Ano lang ako doon, stress, tsaka wala. Parang, So, after ng dalawa, may kasunod pa, wala na. wala naman. Yun lang yun. Mabuti lang muna kasi sawa ni Lord wala ng kasunod. Nagsisi ka ba na may nangyari sa kanila na hindi ka nakauwi ng Pilipinas? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Oo. So, anong ginawa mo na lang nung pinaubayan mo na lang sa Poong May Kapal? Trabaho lang ng trabaho. Focus ako sa trabaho para may maano ako sa mga anak ko. So, nung after ng kontrata mo, umuwi ka ng Pilipinas. Oo, 2 years and 4 months. Uwi ako agad. So, pag uwi mo, wala na sila. Wala na. Mga anak ko. Wala na nga. Kasi namatay na eh, di ba? Nalibing na, wala na sila. So, at least, naka-survive ka rin. Oo. Naka-recover ka rin. Isa sa mga pagsubok. Sa labas naman sa may pagsubok ka na na-encounter, wala naman. Wala naman. Sa amo lang. So, anong ginagawa nga ng amo mo? Yung amo ko lalaki, yung nagmamanyak sa'yo. Talaga? Anong klaseng ano? Ayun, yung pag may trabaho ka, lumalapit sa'yo, yung ianod yung katawan niya dito sa katawan, yung gano'n. Tapos minsan, pag hindi mo nababantayan, yayakapin ka. Anong naramdaman mo? Tapos, yun rin, natatakot ako, baka mahuli kami ng amo kong babae. Pero pag wala siya, pinagbibigyan mo na lang. Kaya nga, lagi open yung cellphone ko, may kabisi ako sa GC. Ah, okay. O para makita din nila ba? Pero nung kayo lang dalawa, wala naman talaga. Wala naman. Wala. Kasi lagi naman ako sa kusina, yun, pumupunta lang doon. Tapos pag alam niya na mag-isa ako, di doon, bigla ka na lang lapitan. Kaya nga hindi na ako bumalik ngayon. Hindi na ka bumalik sa kanya. Saan ka na ngayon, ma'am? Sa Kuwait ako last. Pero sa Saudi, okay naman yung amo ko, mababae. Sa Kuwait lang yung amo ko lalaki. Problema ko. Mano din ako doon, mahigit 6 years din ako. 6 years. Dapat babalik ako doon eh, kasi may new contract ako. So hindi na talaga ako bumalik. Hindi ka na. Sinabi ko lang babalik ako. O at least, ma'am, sa mga pagsubok na na-encounter mo, nagkaroon ka ng kahit pa paano. Oo naman. Nakapagpatapos naman ng anak. Okay. Parang dumaan ka sa hirap, no? Oo. Na parang ayaw mo na. Pero pasalamat ka pa rin kasi sa pinaghirapan mo, nagkaroon din naman ng bunga na maganda, tama? So ngayon wala ka ng asawa. Wala na. Hindi ka na nakapag-isip na mag-asawa pa. Hindi na. Bakit?
Wala, focus lang ako sa mga anak. Okay. Sige, baka susunod pa uli. Mahirap po. Okay. Ma'am, ano masabi mo sa mga first timer dyan? Wala, Share mo. Yun lang, pag nandun na kayo sa abroad, may darating na problema, wala, ano nyo na lang, iyak nyo na lang, tapos i-focus nyo na lang sa trabaho, isipin nyo na lang yung naiiwan. Hmm. Yun lang. Okay, ma'am. Maraming salamat. Salamat. From Davao, ma'am. Opo. Ano pangalan? Garcia po. Apelido yan eh. Filomena Garcia. Filomena Garcia. So maraming salamat, ma'am. Wala ba kayong mga kamay, guys? Thank you. Maraming salamat. Sir, ikaw, may mga bad experience ka sa labas ng bansa? Wala naman. Ako sir Dubai ako sir eh. Dubai? For 8 years. Opo. Sa Dubai. Opo. Wala naman masyado sir. Actually. Wala. Nurse po kayo. Yes sir. Sa bagay, kasi nurse ka, ikaw maraming na tulungan. So, siguro sir. Hmm. Siguro sir. Nurse, okay. Usually sir, ang na-encounter ko lang talaga dun sir, yung okay kasi buhay ko sir sa Dubai that time. Since nag-start ako sir in 2012 to 2019, 7 years na. Then, nung nag-recession sir ng mga 2016, medyo doon ako naging problema sa financially. Yung sahod walang tax, pero yung mga bilihin, yung renta lalo na medyo natalo ko sa renta. May naipon naman, sir, pag uwi mo. Meron naman sir, pero pinagpakasal lang sir. May asawa po kayo? May mga anak? Meron po akong isang anak. Okay, may asawa. May asawa. Ilan? Okay, isa lang naman. Okay. Sir, thank you. Hindi ko na pahabain. Ang pinag-usapan natin ngayon, yung totoo, realidad na nangyari sa labas ng bansa sa mga OFWs. Kaya kung bakit, pinagbigyan ko si ma'am na mag-explain or magpatutuo kasi dito tayo nakapokus. Tama?